Mga kababayan, natapos na ang Day 14 ng impeachment trial ngayong Martes, August 11, 2026, kung saan 18 senator judges ang formal na humarap. Kung titingnan ninyo ang mga headlines at infographics ng mga biased media networks ngayon, nako, akala mo katapusan na ng mundo dahil todo daldal ang kabilang panig tungkol sa bagong saksi ng COA na si Zylene Del Campo at sa mga fruit at food sounding names na lumabas sa mga resibo, mga kababayan. Pero, huwag kayong pabubudol sa mga headlines na yan. Dahil ngayong gabi, ididetalye ko sa inyo ang matitinding kapalpakan ng prosecution mula umaga hanggang hapon para mas maintindihan ninyo kung paano tuluyang gumuho ang kanilang maruming script sa harap ng mga senator judges. First point. Simulan natin sa unang kaganapan ngayong umaga. Sinubukan ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na harangan ang pagpapatibay at pagpapasuri sa pirma ng isang dokumento. Sa sadyang dahilan, mga kababayan, na ito raw ay self-serving para sa panig ng OVP. Pero, formal na ibinasura ni Presiding Officer Chis Escudero ang hirit na ito at diretsahang sinabihan si Capunan ng self-serving yan, Lorna. So ang ibig sabihin lang yan, walang legal na basihan ang pag-iyak ng prosecution, mga kababayan, kundi sarili lang nilang opinyon upang gipitin ang depensa sa paglalahad ng katotohanan. So ang tanong po, mga kababayan, Attorney Capunan, kapag ba ang ebidensya ay hindi pabor sa inyo, automatic self-serving na agad? Ano to? Laro sa playground na kapag natatalo ka, pwedeng mag-imbento ng sariling rule? Wag ganyan, attorney. Second point. Sa kanyang desperasyon na magpabagsak ng Vice Presidente, mga kababayan, nagpakita si Attorney Capunan ng isang acknowledgement receipt na may lagda sa wikang Chino at pilit na ipinatuturo sa kapwa niya taga-usig kung kanino ito. Agad na ibinasura ni Chis Escudero ang tangkang ito, mga kababayan, dahil sa lohika ng batas na hindi maaari ang kapwa mo prosecutor ang mag-verify o magpatunay sa isang ebidensya na dapat ay pinatutunayan ng isang independenteng saksi. So on the spot ang hulaan ninyo, walang paghahanda. Ang tanong, Attorney Capunan, nag-uusap ba kayo ng co-prosecutors niyo bago pumasok sa korte? O on the spot na hulaan na lang kayo ng pirma sa microphone para may masabi lang? Wag ganyan, attorney. Third point. Habang binabasa ang mahabang listahan ng mga acknowledgement receipts, mga kababayan, biglang tinanong ni Attorney Capunan ang testigo ng COA na si Zylene Del Campo kung maaari ba nitong ipagpatuloy ang pagbasa. Ang nakakatawa dyan, mga kababayan, tila nalito at nagmukhang ewan ang testigo sa harap ng microphone dahil hindi nito alam kung ano ba talaga ang gustong patunayan o ipabasa ng prosecution panel. So, nawala ng koordinasyon ang kanilang sariling laro, mga kababayan. Ang tanong natin sa prosecution, may directional plan ba kayo sa mga saksi ninyo? O pati ang sarili ninyong testigo ay nalilito na rin kung saan mapupunta ang inyong binuong sarswela? Fourth point. Ito ang pinakamalaking pagsabog ng tanghali, mga kababayan. Alam niyo ba kung bakit? Ipinagmamayabang ng prosecution sa media na may inisyu raw na Notice of Disallowance or NOD ang COA sa mahigit 300 milyong pisong confidential funds ng OVP upang palabasin na may napatunayang krimen. Pero mga kababayan, mismong ang testigo ng COA na si Zylene Del Campo ang nagwaka sa panluloko ng hayagan nitong aminin na hindi pa final ang naturang disallowance at kasalukuyan pang nasa appeal period ang OVP. So, ibig sabihin, mga kababayan, may 6 na buwan pa ang Vice Presidente para magpaliwanag sa COA and Bank. Kaya, hilaw at chismis pa lang ang bit-bit ninyo, prosecution team. Ang tanong ko po, prosecution team, gigil na gigil kayong mag-press con tungkol sa Notice of Disallowance. Pero alam nyo ba ang pagkakaiba ng preliminary notice sa final ruling? O sadyang niloloko nyo lang ang publiko para magmukha kayong panalo sa headline? Fifth point. Pinilit ng prosecution na gamitin ang testigo upang suriin at questionin ang pagiging realidad ng mga individual na pangalan sa loob ng resibo, mga kababayan. Pero, nilinaw at ipinaliwanag mismo ni Auditor Zylene Del Campo na ang pangunahing tungkulin ng COA-ICFAO ay compliance audit para suriin ang mga liquidations documents at hindi verification ng mga individual na pangalan sa mga resibo. So tungkulin nilang tingnan kung sumusunod ito sa joint circular, mga kababayan, hindi ang mag-imbento ng kwento sa mga perma. So ang tanong natin dyan sa prosecution team, gusto ninyong gawing NBI investigator ang COA auditor? Hindi nyo ba alam ang saklaw ng trabaho ng ahensya? O sadyang nagbubulag-bulagan kayo para lang makagawa ng ingay? 6 point. Iprinisinta ng prosecution, mga kababayan, ang mga resibo ng OVP na naglalaman ng mga pangalang gaya ni na
Pia Piatos Lim, Ralph Josh Bacon, Ann Ong Pauco at Hart Santiago mga kababayan upang gawing katatawanan sa publiko. May pahabol pa nga si Kapunan mga kababayan tungkol sa resibo ni Ralph Josh Bacon. Sabi niya, Bacon, alas 12 na. Sabi niya, baka gutom na tayo. Nako, nakakandado na naman ang utak ninyo. Sa ilalim ng Joint Circular, ang identity ng mga confidential agents ay protektado ng strict anonymity para sa kanilang seguridad sa field, Attorney Kapunan. Kung ilalagay mo ang totoong pangalan nila sa pampublikong resibo, patay ang mga ahente ninyo sa field at nawala na ng saysay ang pagiging confidential. So, Attorney Kapunan, kapag ba ang pangalan ng intelligence agent ay Bacon o Queso, bawal na siyang mag-operate? Gusto nyo bang ilagay ang totoong pangalan at address ng mga ahente sa pampublikong resibo para ipamigay sila sa mga terorista? Ikaw Attorney Kapunan, ikaw na lang kaya ang ilagay namin doon. Chares. 7th point mga kababayan. Dumako naman tayo sa kaganapan pagpasok ng hapon. Hindi nakatiis ang ating bagong defense lawyer na si Attorney Christine Ferrer sa maruming estilo ng pagtatanong ng prosecution. Formal at matapang na nagrehistro ng pagtutol o objection si Attorney Christine Ferrer laban sa estilo ng direct examination ni Attorney Kapunan habang iniisa-isa ang mga dokumento ng OVP mga kababayan. Pinatunayan ng depensa na hindi sila papayag na bastusin ang tamang proseso ng paglilitis. Pinagtatawanan pa nga sa social media ngayon ang mukha ni Attorney Christine Kesyo, napipiko na raw at hindi makapalag kay Attorney Kapunan. Ito talaga mga anti-Duterte, no? Akala nyo ba, ang tanong akala nyo ba prosecution team ay hahayaan lang kayo ng depensa na baloktutin ang tamang proseso ng paglilitis nang walang pumapalag sa inyo? Siyempre, hindi, di ba? Hindi papayag si Attorney Christine na bastusin ang tamang proseso ng paglilitis. Di ba? 8th point. Habang tinatanong ang testigo, pilit na nagpapasok si Attorney Kapunan ng mga advanced na conclusion upang diktahan ang isasagot ng saksi sa korte mga kababayan. Kaya, kinatigan ni Presiding Officer Chis Escudero ang pagpalag ng depensa at formal nitong sinaway at pinagsabihan si Attorney Lorna Kapunan. Iginiit ni Escudero mga kababayan na dapat hayaan ang testigo na magbigay ng sarili nitong interpretasyon sa mga ebidensya at huwag udyukan ng prosecution ang kanilang sariling script. Attorney Kapunan, bakit parang ikaw ang gustong sumagot para sa saksi? Takot ka ba na kapag nagsalita ang testigo gamit ang sarili niyang utak ay mabunyag na wala kayong ebidensya? 9th point. Dahil nagpapanik na ang prosecution na mabusisi ang kanilang mga dalang kulang-kulang na papel, iminungkahi nila na ipagpatuloy na lang ang pagripaso ng lagpas of 5,000 documents sa labas ng impeachment court mga kababayan. Pero, tahasang tumutol at hinarang ng depensa ang mungkahi na ito. Pinatunayan ni na Attorney Michael Powa at Attorney Christine Ferrer na ang lahat ng pagsusuri ay dapat gawin sa loob ng korte sa harap ng mga senator judges upang matiyak ang authenticity at walang lutong ebidensya na magaganap. Kaya ang tanong ko sa prosecution team, bakit gusto ninyong magtago sa labas ng impeachment court? May balak ba kayong iluto o baguhin ang mga dokumento kapag wala na kayo sa harap ng mga senator judges? Question lang po yan. At sa pagtatapos ng araw mga kababayan, nang makita ng prosecution na binaligtad at pinaglaruan lang ang kanilang bagong saksi sa loob ng korte, gumawa ng desperadong galaw ang kabilang panig. Formal na naghain ng motion si Senator Mig Zubiri na ibalik sa alas 3 ng hapon ang trial schedule upang humaba ang sesyon araw-araw. Halatang nagpapanik na ang kabilang panig na tapusin ang trial bago pa man tuluyang mabaon at mapahiya ang kanilang mga paratang sa darating na cross-examination ng depensa. So ang tanong natin dyan mga kababayan, bakit biglang nagmamadali si Senator Zubiri na habaan ang oras ng sesyon? Natatakot ba kayo na kapag umabot ang trial sa cross-examination ni na Attorney Michael Powa, ay tuluyan ng malusaw ang inyong hilaw na kaso? Mga kababayan, ang nasaksihan natin sa buong maghapon ngayong Day 14 ay panibagong patunay na ang katotohanan ng opisyal na dokumento ay hinding-hindi ninyo mabubura ng ingay ng propaganda. Sabi nga sa Psalm chapter 64 verse 2 to 4 mga kababayan, anong sabi doon? Open your Bible. Anong sabi doon? It states there mga kababayan, hide me from the secret plots of the wicked, from the rebellion of the workers of iniquity, who sharpen their tongue like a sword and bend their bows to shoot their arrows, bitter words that they may shoot in secret at the blameless. Mga kababayan, nangaghasa sila ng kanilang mga dila na parang tabak sa media upang magpakalat ng mapapait na salita, panunuya sa mga pangalan, at mga Superman na biro laban sa Vice Presidente mga kababayan. Ngunit, hindi natutulog ang hustisya ng Diyos mga kababayan. Ano nga ang sabi sa Psalm chapter 64 verse 7 to 8 mga kababayan? Anong sabi doon? It says there, but God will shoot at them with an arrow. Suddenly, they shall be wounded, so they will make their own tongue fall upon themselves. All who see them will flee away. Iyan ang nangyayari ngayon mga kababayan. Ang kanilang sariling dila at ang sarili nilang mga
pabidang press conference ang nagpapatisod sa kanila sa harap ng buong bansa. Manatiling mapagmatyag mga babayan at mapanuri sa muling pagpapatuloy ng trial bukas, August 12, para sa Day 15 ng impeachment trial. Pagpalain kayo ng Diyos at mabuhay ang sambayan ng Pilipino.